Naging mainit ang talakayan sa ikatlong pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Sa pagpapatuloy ng pagdinig, pinuna ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang pambubuli umano ng mga senador. That's why we didn't want to attend the last hearing because this is what we were expecting, ma'am. We didn't want to be bullied into a position. No, we're not bullying you, sir. We're not I bullying think you, that sir. We're not bullying you, sir. you're trying to make people admit something that they will not admit. And executive privilege is a valid excuse not to answer any question. President Duterte is already at The Hague. We're asking kung sino nagpadala doon sa kanya. Sino Yun ang na tanong we're natin. trying to understand every step. Ang tinig ni Justice o ni na Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Senator Ronald De La Rosa at Senator Amy Marcos. Inabi naman ni Remulla na siya ang nagbigay ng clearance sa pag-aresto sa dating Pangulo at ilipad sa The Hague, Netherlands para harapin ang reklamong crimes against humanity sa International Criminal Court. The clearance given by the DOJ was probably the most important part of it, to serve the warrant of arrest and to surrender the person under the... Ang tinig ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, sinabi rin ng kalihim na hindi na posible ang extradition o ibalik sa Pilipinas si Duterte dahil hindi na miyembro ng International Criminal Court ang bansa. Kunestyon naman ni Senator Amy Marcos sa mga pinirmahang dokumento ng kinatawan ng Interpol Manila na si Ambassador Marcus Lacanilao na nakasama rin umano ni Duterte mula airport hanggang sa The Hague, Netherlands. Nakalagay din umano kasi umano sa form na sinagutan ni Lacanilao na hindi niya alam kung humarap sa competent National Judicial Authority ang inaresto. Dahil sa tingin ng mga senador na nagsinungaling si Lacanilao, ipinakontempt nila ito. Pero sinabi ni Senator Marcos na tumanggi si Senate President Francis Escudero na pirmahan ang kanilang contempt order kaya pinakawalan din ng Senado si Lacanilao.